Ano bang atraso ko sa'yo, mister? Tanong ni Fatima nang makasakay na siya ng kotse. Hindi mo naaalala, Miss Suka Girl? Naiinis na sagot ng lalaki sa kanya. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Ayaw magsalita ng isa man lang sa kanila. Sa isip ni Fatima, ano kaya ang naging atraso niya sa Hendrix na ito at tinawag pa siyang suka girl. Saglit siyang nag-isip at oh my God! Bulalas niya. Naalala na niya. Ito pala ang lalaking nakabangga niya kagabi at nasukahan niya. O ano, Miss Suka Girl, naaalala mo na ba? Kasalanan mo yon, hoy, Mr. Bakulaw, kasi hindi ka tumingin kagabi sa dinadaanan mo. Kita mo yatang pasuray-suray ako, di sana ikaw na lang ang umiwas. Mabilis at sarkastikong tugon ni Fatima. Dahil sa sobrang pagkainis, tinapakan bigla ni Hendrix ang brake ng kanyang kotse. At kung hindi pa siya nakapag-seatbelt, malamang tatama ang ulo niya sa salamin ng sasakyan. Hoy, Bakulaw, magpapakamatay ka ba? O baka gusto mong patayin ako? Ines na bulyaw ni Fatima rito. Galit na tumingin ang lalaki sa kanya na parang nanilisik ang mga mata nito sa sobrang galit. Bigla tuloy siyang kinabahan. Para itong mabilis na leon na nakahanda siyang silain anumang oras. At ako pa ngayon ang may kasalanan. Pinatulog na nga kita sa bahay ko, pinakain, tapos sa akin mo pa sinisisi ang nangyari kagabi? Painom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Galit na wika ng lalaki. Bakit? Sinabi ko bang patulugin at pakainin mo ko sa bahay mo? Hindi alam ni Fatima kung bakit bigla rin siyang na-high blood sa sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi naman ganito ang ugali niya. Hindi siya mahilig makipagtalo. At hindi rin siya masungit pero hindi niya naisip kung bakit konti lang ang pasensya niya sa lalaking kausap niya ngayon. Iba ka rin, Miss Suka Girl, no? Instead na maging thankful ka ikaw pa ngayon ang galit. Wow, ibang klase ka. Dagdag na sabi ni Hendrix na ang muka'y hindi na maipintas sa sobrang galit. Kulang na nga lang at sasapakin siya nito. Kaya tuloy nagdududa siya kung totoo nga bang lalaki ang kausap niya o may pagkabakla ito. Ayaw na ni Fatima na makipagtalo rito kaya't bababa na lamang siya kaysa makipag-away pa sa bakulaw na ito na katabi niya. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang pigilin ni Hendrix ang kamay niya. What are you planning to do? Muling bulyaw nito sa kanya. Pagkatapos ay pinaandar nito ang kotse at seryosong nagmaneho. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Saglit na nag-isip si Fatima, bakit nga ba siya nagagalit? Saglit na nag-isip si Fatima, bakit nga ba siya nagagalit? Kung tutuusin naman talaga, siya ang may kasalanan dahil uminom siya kahit hindi naman siya sanay. Kaya tuloy nalasing siya at nakapagbigay ng perwisyo dito sa mayamang may-ari ng kotse na sinasakyan niya. Ang nais lang naman niya ay makalimutan saglit ang sakit na nararamdaman niya. At hindi naman niya inaakalang may taong madadamay sa kasawian niya. Hindi nga niya tinawagan ng kaibigan niyang si Kay dahil gusto niya lang mapag-isa. Pero ano ngayon itong nangyari at may biglang naagrabyado dahil sa kanyang kalasingan kagabi. Mister? Alanganing wika ni Fatima. Hindi niya kasi alam kung anong itatawag niya rito. Call me Hendrix. Hindi ako Mr. Bakulaw, okay? Inis pa ring wika ng lalaki. Hendrix, sorry sa nangyari kagabi. Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Alam mo, Miss Suka Girl, dahil sa kagagawan mo, hindi ako nakapunta sa birthday celebration ng kaibigan ko. Dinumihan mo na nga ang suot ko, binigyan mo pa ako ng malaking perwisyo. Pabulyaw na namang wika ng lalaki. Sa isip ng dalaga, hindi yata marunong makipag-usap ng maayos itong Hendrix na ito. At wala itong ibang alam na gawin kundi ang sumigaw, na akala nito ay bingi ang kausap niya. Kahit na gusto niyang makipagsagutan rito pero nagpipigil na lang siya dahil kasalanan naman talaga niya ang lahat. Ngunit ang naperwisyo niya kagabi ay itong lalaking katabi niya. Mukhang masakit yata sa pandinig niya. Teka nga, Mr. Hendrix, unang-una hindi ako si Miss Suka Girl. Fatima ho ang pangalan ko. At alam kong kasalanan ko yon kung bakit hindi ka nakapunta dun sa birthday celebration ng kaibigan mo. Kaya nga ako nagsusorry, di ba? Pero ang sabihin mo na perwisyo kita, abay hindi naman yata tama yun. Reklamo niya. At bakit naman kita na perwisyo, aber? Miss Suka Girl, nawalan ka kasi ng malay kagabi at alangan namang pabayaan kita kaya sinakay na lang kita sa kotse ko at dinala sa bahay para makapagpahinga ka. Hindi ko rin naman alam ang address mo. Huli na nung nakita ko sa ID mo kung saan ka nakatira.
Ngunit habang nakapikit ang mga mata mo nagdedeliryo ka na parang nasapian ng masamang espiritu. Di lang yon, inaway mo pa ako. Pagkatapos panay ang iyak mo na parang batang inagawan ng laruan. May halong pagkainis pa rin ang tono ng boses ni Hendrix. Hindi si Fatima nakasagot dahil hindi siya makapaniwalang ganoon pala siya kadesperada kagabi. Marahil dala lang yon ng kalasingan niya at ng kalungkutang nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi siya inagawan kundi niloko siya ng lalaking akala niya ay tunay na nagmamahal sa kanya. At ang mas lalong masakit ay kitang-kita pa sa dalawa niyang mga mata kung paano siya pinagmumukhantangan ng taong pinagkakatiwalaan niya. Muli na namang nangilid ang mga luha niya. Agad niyang kinurap-kurap ang kanyang mga mata at baka hindi siya makapagpigil at mapahagulgol siya. "I'm sorry, Mr. Hendrix." Paumanhin niya. Kahit na, hindi ka pa rin bayad sa akin. Tugon nito. Kumunot ng bahagya ang noon ni Fatima dahil sa sinabi nitong hindi pa siya bayad. Sa isip niya, magpapabayad ba itong Hendrix na ito ng pera? Aanhin pa niya yon gayong ang yaman na ng mokong na to. Mr. Hendrix, tanong ko lang, sino yung nagbihis sa akin kagabi? Sinadya niyang ibahin ang usapan. Of course ako. Sino pa nga ba? Nangangamoy ka na kasi, kaya binihisan kita. Tugon ng lalaki sabay ang pagsilay ng nakakalohong ngiti. Ikaw ang nagbihis sa akin? Hindi maituloy ni Fatima ang kanyang sasabihin dahil sa nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Tumingin si Hendrix sa kanya at humagalpak ito ng tawa. Pagkatapos, bigla itong sumeryoso. Honestly, hindi ako. Si Manang Remy. Parang nabunutan si Fatima ng tinik kasi akala niya ay ito talaga ang nagpalit ng damit niya. Hindi yata niya matanggap na isang lalaking hindi niya kilala ang makakakita ng pinakatago-tago niyang kayamanan. At nang makarating na sila sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan, "Hoy, Miss Suka girl, susunduin kita mamaya may mahalagang pag-uusapan tayo." Wika ni Hendrix. Saka ito bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pintuan. "Hoy, Mr. Bakulaw, di ba sinabi ko na ngang may pangalan ako? Bakit ang hirap mong makaintindi?" Ines na wika ni Fatima kaya sinabayan niya ito ng irap at saka mabilis na tumalikod. "Basta susunduin kita mamaya, miss." Nang makapasok na si Fatima sa loob ng bangko, sinalubong kaagad siya ng kanyang kaibigang si Kay. "Uy, Mars! Kamusta na ang birthday surprise mo kay Eric?" Nakangiting tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot hanggang sa makarating na siya sa teller desk. Sumunod naman si Kay sa kanya at patuloy pa rin ito sa pangungulit. Si Kay ay isa ring teller sa Banco de Oro at tinuturing niyang kanyang matalik na kaibigan. Kaklase niya ito nung college at kagaya rin niya, lumaki rin ito sa hirap. Taga-probinsya rin ito ngunit malayo lamang sa kanila. At lumuwas lang ito ng Maynila nung makapasa ng scholarship ng UP Diliman. At saka bakit ibang naghatid sa'yo? In fairness, gwapo siya ha? Humagikik na sambit ni Kay. "Mars, ano ba? Nasa trabaho tayo." Saway ni Fatima. "Mars, may problema ba?" "Mamaya na tayo mag-usap, Mars. Oras na ng trabaho." Sagot niya habang binubuksan ng computer na nasa teller desk niya. Oo nga't nakapokus ang mga mata ni Fatima sa computer screen ngunit lumilipad ang kanyang isip. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang ginawang pagtataksil ni Eric sa kanya. At hanggang ngayon ay napakasakit pa rin sa puso niya. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Mars, ano ba? Okay ka lang? May problema ba tayo?" Tanong ni Kay nang makita nitong namumula ang kanyang mga mata. Umiling si Fatima at sinabing okay lang siya. Ngunit nararamdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib kaya bigla siyang tumayo at tumakbo papunta sa ladies' room. Nagtataka naman si Kay kung anong nangyari sa kaibigan niya kaya nag-excuse muna siya sa kanilang mga kasamahan. Buti na lang at hindi matao ang bangko ngayon at konti lang ang customer sa loob. Marami rin naman silang teller, kaya okay lang na aalis muna siya saglit sa teller desk. Doon sa loob ng ladies' room, ibinuhos ni Fatima ang kanyang matinding emosyon. Humagulgol siya ng iyak dahil sobrang masakit pa rin sa puso niya ang ginawa ng kanyang nobyo. Hindi niya ito basta-basta makakalimutan dahil 4 na taon rin naman ang kanilang pinagsamahan. Tinanong niya sa kanyang sarili kung ano ang naging pagkukulang niya at nagawa nitong lokohin siya. Buong akala niya na kapag maibigay niya na ang buong sarili niya rito ay mas lalo siyang mamahalin ng lalaki. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Habang patuloy si Fatima sa pag-iyak, may narinig siyang kumakatok sa pintuan. Natitiyak niyang si Kay iyon dahil nakita niya itong nakasunod sa kanya.
Alam niyang nag-aalala na ang kanyang kaibigan ngunit dahil oras pa ng trabaho, ayaw muna niyang magkwento. At least ay nakapaglabas na siya ng sama ng loob kaya magiging okay na rin siya kahit paano. Muli siyang nagpunas ng kanyang mga luha at pagkatapos ay lumabas na siya ng ladies room. Mars, yung totoo, anong nangyari sa'yo? Mangiyak-ngiyak na wika ni Kay dahil sa labis na pag-aalala. Mars, okay ka lang ba? Kung hindi mo talaga kaya, umabsent ka na lang muna. Magpaalam ka kay manager na mag-half day leave ka. Dagdag na sabi nito. Okay lang ako, Mars. Kaya ko to. Kakayanin ko. O basta okay ka lang ha. Nandito lang ako, Mars. Makikinig ako sa'yo. Wika ng kanyang kaibigan sa bayakap nito sa kanya. At nang makabalik na sila sa teller desk, tinanong si Fatima ng kanilang mga kasamahan kung ano ang nangyari. Sinabi niyang okay lang siya at wala silang dapat na ipag-alala. Hindi rin naman kasi siya nagkukwento ng mga personal na bagay sa kanyang mga kasamahan, maliban na lang kay Kay. Dahil bukod sa best friend niya ito, kasama pa niya ito sa apartment na kanyang inuupahan. Bigla niyang naalala ang kanyang cellphone na inilagay niya sa kanyang bag. Pinatay niya pala ito kagabi nung lumabas siya sa condo ni Eric. Naisip niya ay baka may tawag sa kanya o text message ang kanyang ina mula sa probinsya kaya dali-dali niya itong kinuha at pinindot ang power button. Pagkaraan ng ilang sandali ay marami na ang mga nag-pop up na mga text messages. At nang tignan niya ito ay nanggaling lahat kay Eric. Ngunit agad naman niyang binura dahil wala nang kwenta sa kanyang lahat ng mga yon. Para ano pa? Malapit nang mag-alas 5 ng hapon kaya't nagpaalam si Fatima sa kaibigan niyang si Kay na mauna na lang muna siyang lumabas ng bangko dahil may dadaanan pa siya. Hindi na rin nagtanong pa ang kanyang kaibigan kung saan ang lakad niya. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang lumabas ng bangko ay dahil naalala niya ang sinabi ni Hendrix na susunduin siya nito. Ayaw niya na itong makita pa dahil kapag kaharap niya ito ay palagi na lang humuhulo ang dugo niya. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa sakayan ng LRT dahil ayaw niyang sumakay ng taxi para makatipid ng pamasahe. Nang biglang humarang ang itim na kotse sa harap niya, kaya tuloy natakot siya at abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya ay ibinaba ang salamin ng sasakyan at tumambad sa paningin niya ang lalaking kani-kanina lang ay tinawag niyang Mr. Bakulaw. Kunot noo itong tumingin sa kanya na tila nagagalit na naman. Iniiwasan mo yata ako, Miss Suka girl. Naiinis na wika ni Hendrix. Ngayon, sakay na. Kagaya ng sinabi ko, may atraso ka pa sa akin at hindi ka pabayad. Dagdag na wika ng lalaki at binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Tumalima na lamang si Fatima dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. At ang ibang mga babae naman ay kilig na kilig habang tinitignan si Hendrix. Ano ba talagang gusto mong gawin ko, mister? Naiirit ang wika niya nang makapasok siya ng sasakyan. Ngunit parang bingi lang ang lalaki at hindi man lang ito sumagot sa kanya. Patuloy lang ito sa pagmamaneho hanggang sa huminto sila sa isang restaurant. Uy, hindi ako nagugutom. Pwede bang ihatid mo na lang ako? Naiirit ang sabi ni Fatima. Nagugutom mo kaya samahan mo muna akong kumain. Bahala ka na kung ayaw mong kumain. Sagot naman ito. Pagkatapos bumaba ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Sumimangot na lamang siya dahil wala naman siyang magagawa at talagang mapilit ang bakulaw na ito. Hinayaan niyang mauna ito sa pagpasok sa loob, ngunit nang mapansin ng lalaki na hindi siya sumasabay ay napakunot ang noon nito. Bakit nasa likuran kita? Para kang atsay niyan. Sambit nito sabay hila ng kanyang kamay. Nanginginig na talaga siya sa sobrang galit. Konti na lang at hindi na siya makakapagpigil pa. Pagdating nila sa loob ay binati agad sila ng mga crew doon. At sa bawat pagbigay galang ng mga naroon, ngiti lang ang sinagot ni Hendrix. Nasa isip ni Fatima, baka dito laging kumakain itong bakulaw na to dahil sa tingin niya ay high class itong restaurant na kanilang pinasukan. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong klaseng restaurant dahil kontento na siya sa mga turo-turo na pagkain sa kanto. Uso rin naman ang mga street food sa kanilang probinsya kaya't mas gusto niya itong kainin kaysa sa mga mamahaling pagkain sa restaurant. Pagkatapos na makahanap ng table, umupo na kaagad sila at agad namang kinuha ng waiter ang kanilang order. Tapos ka na ba, miss? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi ni Fatima maintindihan kung anong ibig sabihin nito kaya biglang kumunot ang noon niya. Ang sabi ko, tapos ka na bang tumitig sa akin? Kanina ka pa kasi ganyan Para ngayon ka lang yata nakakita ng gwapo. Nang uuyam na wika ni Hendrix.
Hoy, ang yabang mo. Hindi kita tinititigan, tinignan lang kita. Magkaiba ang titig kesa sa tingin. Syempre may mga mata ko alangan namang hindi kita tignan. Naiinis na sagot ni Fatima at bahagya pang itinaas ang kilay. Nayayabangan talaga siya sa lalaking ito at parang gusto niya nang sapakin. Kung ito palagi ang kaharap niya, baka maaga siyang tumanda at malamang magka-heart attack pa siya. Hindi niya alam kung bakit lagi siyang inaasar nitong bakulaw na kaharap niya. Oo nga't gwapo ito, pero hindi naman siya interesado rito. Dahil kakagaling niya lang sa heartbreak. Iisipin niya pa ba yan ngayon? Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na ang in-order na pagkain ng lalaki. Ito lang naman ang umorder dahil hindi man lang siya tinanong nito kung ano ang gusto niyang kainin. Wala talagang modo. Oh, kumain ka na dyan. Kasi may mahalaga tayong pag-uusapan pagkatapos. Pabagsak pa rin ang tono ng lalaki. Kumain na lang rin siya kahit wala naman siyang gana. Ang nais lang niya ay malaman kung ano ba talaga ang kailangan ng lalaking ito sa kanya at nang makauwi na siya sa apartment upang makapagpahinga na. Pagkatapos na lang kumain, tinignan siya ng lalaki. Alam mo, Miss Suka Girl, ano nga ang pangalan mo? Tanong nito. Fatima ang pangalan ko at hindi Suka Girl. Talagang piko na si Fatima sa lalaking ito. Kulang na lang at sapakin niya ito sa panga ng matauhan. Aba, marunong yata ng karate kasi tinuruan naman siya noon ng tatay niya for self-defense. Kailangan kong isang babae at ipapakilala ko sa lola ko bilang fiancé. Pagsisimula ni Hendrix, nabigla si Fatima sa kanyang narinig dahil sa isip niya, ano naman ang kinalaman niya ron. Kinuwento ni Hendrix na may sakit ang lola niya at may taning na ang buhay nito. Ang tanging hiling lang ng matanda ay makapag-asawa siya bago man lang ito pumanaw. At gusto mo ako ang magpanggap na fiancé mo? Tanong ni Fatima rito. Exactly. At may kinuha itong papel sa bulsa na kanyang jacket at binigay ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na yon ang mga kondisyong nakasaad sa kontrata at kailangan muna niyang basahin upang maintindihan niya ng maayos. Tiningnan lang ni Fatima ang papel at hindi niya ito kinuha. At bakit ako naman ang napagtripan mong gumawa niyan? Mayaman ka naman at tsaka sabi mo pa nga gwapo ka. Bakit hindi ka nalang humanap ng totoo mong girlfriend na magiging fiancé mo? Sarkastikong tanong ni Fatima. Uy miss, huwag kang magreklamo dahil may atraso ka sa akin. Alam mo bang kagabi sa birthday celebration ng kaibigan ko may papakilala sana siya sa akin na babaeng gagawa nito. Pero dahil sinukahan mo ko, naun siya mayon. At hindi ko na nagawang i-meet up pa yun, naiintindihan mo? Inis pa ring wika ni Hendrix. Hindi talaga ni Fatima maintindihan kung bakit laging aburido itong kaharap niya. Kung hindi ito mambubulyaw, nangaasar naman. Napakasungit at napakagaspang na ugali. Pinalaki yata sa poder ng lola kaya nagaganito. Kasi sabi nila, kapag ang mga apo raw ay pinalaki sa poder ng lola ay kadalasan nagiging spoiled raw. Kaya naisip mong ako na lang? Ibang klase ka rin, mister? Hindi niya na naituloy ang nais sabihin dahil tinignan na siya ng masama ng lalaki. Wait lang ha, miss. I wanna make this clear to you. Hindi ako nakikipaglokohan rito. Seryoso ko kaya pwede bang makipag-usap ka ng maayos sa akin? Una, ikaw ang napili ko dahil may atraso ka sa akin. So, sa pamamagitan nito, makakabayad ka na sa malaki mong atraso at perwisyong ginawa mo sa akin. Tapos magkakapera ka pa. 10 milyon ang kabayaran nito, miss. Malaking pera na rin yun, di ba? Ang gagawin mo lang magpapanggap ka na fiancé sa lola ko. At magiging bride kita. Wika ni Hendrix. Magiging bride? Magpapakasal tayo? Tugon ni Fatima na bahagyan ng laki ang mga mata. Hindi niya akalaing ganun ka-weird ang lalaking ito at kailangan pang gumastos ng malaking pera para humanap ng peking fiancé na magiging bride nito. Basahin mo na lang kasi ang nakasulat dyan sa papel. Marunong ka naman sigurong magbasa, di ba? Bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip ng mabuti, miss. Kapag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo lang ako. Sabi ni Hendrix sabay abot ng kanyang calling card. I'm sorry, mister, pero hindi ko magagawa yan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Kakagaling ko lang sa heartbreak, kaya nga ako naglasing kagabi para makalimutan ko ang walang hiyang lalaking nanloko sa akin. Tugon niya at nagsisimula na namang maging emosyonal. Alam ko naman yan, miss. Kasi sabi ko nga kagabi na nagdidelirio ka, di ba? At may pangalan kang binanggit. Eric ba yon? Kaya naisip ko, siguro niloko ka ng lalaking yon. Dahil hindi naman naglalasing ang babae ng ganon. Kung wala itong mabigat na dahilan. Biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. At dito na po nagtatapos ang 2nd kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.
Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.